kamusta naman ang ating selebrasyon sa Kapaskuhan? Ayan, kami dito mga OFW, okay lang din naman at tuloy pa rin ang aming paghahanap buhay kahit nasa malayo kami sa aming mahal sa buhay. Ayan, at dito pag-uusapan natin dahil magbabagong taon na rin at sana ito ang aking masasabi patungkol dito sa mga kabataan ngayon. Iba na talaga ang henerasyon ngayon sa mga kabataan at sila ay yung mga tipong wala nang o hindi na nagpapakita ng pagmamahal doon sa kanilang mga magulang na nasa ibang bansa. Marami tayong mga nakikita at napapanood na ang mga magulang ay nahihirapan. Maraming mga magulang na nasasaktan dahil doon sa ikinikilos at nadidismaya sa mga pangyayari sa kanilang mga anak. Sana doon sa mga anak na naiwan sa Pilipinas, sana bigyan nyo ng panahon at halaga kung ano man yung maibibigay o naibibigay ng inyong mga magulang na nasa ibang bansa. Sana magkakaroon kayo ng kusa na pagmamalasakit at pagbibigay ng pagmamahal at ipaparamdam nyo sa inyong mga magulang na sa ibang bansa habang sila ay nagsusumikap at nagsasakripisyo para lang may maibigay sa inyo. Sana yung mga anak o kayo, mga anak, sana ay meron man lang kayong kusang tumawag o tawagan ang inyong mga magulang na sa ibang bansa. Sana meron kayong, sana hindi nyo ipagdamot ang panahon at oras na meron pa kayong mga magulang na makakausap at matatawagan o makikita. Dahil sa oras na hindi nyo na mararamdaman, sa oras na hindi nyo na maririnig ang boses ng inyong mga magulang, diyan nyo mapagtanto na sayang ang mga panahon na lumipas na inyo lang binabaliwala ang mga payo ng inyong mga magulang na nasa ibang bansa, ang mga sinasabi at pagmamahal ng inyong mga magulang na ipinaparamdam sa inyo at ngayon ay hindi nyo na mararamdaman. Sana hindi pa naman huli para gawin nyo na mabigyan nyo man lang ng sapat na oras at panahon ang inyong mga magulang na nasa ibang bansa. Kaya sana sa ngayong bagong taon ay simulan nyo na makipag-communicate sa inyong mga magulang na nasa ibang bansa. Iparamdam nyo na nandyan lang kayo, naghihintay at nagmamahal, at sana mas pahabain nyo pa ang pag-unawa at pag-intindi sa mga magulang nyo na hindi agad maibibigay ang inyong mga pangangailangan. Bagkus wag sana kayong magalit, wag sana kayong magtampo sa inyong mga magulang na hindi agad-agad maibibigay sa inyo ang inyong mga pangangailangan. Wag niyo sanang pakitaan ng hindi maganda ang inyong mga magulang dahil lang sa hindi na ibigay ang mga pangangailangan niyo. Kaya sana ipagpatuloy niyo pa rin mahalin ang inyong mga magulang dahil minsan lang tayo magkakaroon ng magulang. Ayan, at hindi pa naman huli para baguhin ang ating kaisipan, ang ating pananaw, ang ating pagmamahal, ipapakita at ipaparamdam natin sa ating mga magulang. Kaya nakakalungkot lang kasi may mga kabataan ngayon na medyo bastos na talaga sa mga magulang, sumasagot na, nagre-rebelde at kung ano-ano pang mga pinagagawa na hindi man lang nila iniisip kung ano yung mararamdaman ng kanilang mga magulang. Hindi man lang nila napagtanto na yung kanilang mga ginagawa ay ang unang nasasaktan ay ang mga magulang. Sana ang maibibigay nyo na at maipaparamdam nyo sa mga magulang ay yung pag-aaral nyo ng mabuti. Ayan, paghusayan nyo ang inyong pag-aaral at sana makamit nyo ang inyong mga pinapangarap. Yun lang talaga ang pinapangarap ng inyong mga magulang na sa ibang bansa, ang makapagtapos at magkaroon kayo ng magandang kinabukasan. Wala nang hinahangad ang inyong mga magulang na nasa ibang bansa, kundi suportahan at magsakripisyo alang-alang sa inyong kinabukasan. Yun naman sana sayangin ang mga pagkakataon ito
Dahil mas marami pang mga kabataan na naghangad na makapag-aral, ngunit wala silang kakayahan, ang kanilang mga magulang ay walang kakayahan na mapaaral sila sa magandang paaralan. At kayo ay mga anak ng mga OFW, merong kayong chance, merong kayong magandang kinabukasan na maibibigay ng inyong mga magulang, ngunit ano ang nangyari ay sinayang nyo. Sana wag niyong sayangin. Nakakalungkot lang para sa mga magulang na nagsusumikap at nagsasakripisyo dito sa ibang bansa para mapaaral kayo ng maayos tapos hindi nyo ginagawa. Yun lang naman ang magandang gustong regalo na matanggap ng inyong mga magulang, na makita nila ang kanilang mga anak na nakapagtapos ng pag-aaral, yung diploma. Yun lang sana ang magandang regalo na maibibigay nyo sa inyong mga magulang na nagsasakripisyo sa ibang bansa. Wala nang hinahangad pa ang ating mga magulang na kung ano man ang regalo na maibibigay nyo, kundi yun lang ay ang diploma. So sana sa 2024 ay simulan nyo na maipaparamdam ang inyong pagmamahal, ang inyong pagmamalasakit sa inyong mga magulang. Huwag nyo sanang hayaan pa na kayo ang sanhi ng kanilang pag-iyak, ng kanilang pagdurusa. Huwag nyo naman sanang iparamdam sa kanila o baliwalain ang mga sinasakripisyo ng inyong mga magulang. Maligayang Pasko po sa ating lahat, at naway ang pagmamahal at pag-unawa at ang pagsusumikap natin ay magbunga muli sa 2024. Ayan, at Happy New Year sa atin lahat. Luzon, Visayas at Mindanao, mga kapwa kong OFW na lumalaban at patuloy ipinaglalaban ang anumang pagsasakripisyo natin dito sa ibang bansa. Ayan, God bless at dobling ingat lang po mga kapwa kong OFW. Hanggang dito na lamang po, magkita-kita pa rin tayo sa susunod na video. Bye-bye!